Another day, another motovlog mga ka-wonder. Andito na naman tayo sa isang kwento ng kababalaghan. Sa ka-wonder, True Confession, Kababalaghan. Ang kwentong ito ngayon ay mula kay Ato, 64 na taong gulang, taga Laguna. Pero bilang paggalang sa mga naninirahan doon, itatago na lamang natin ang tunay na pangalan ng lugar. Ikikwento ko ito base sa kanyang point of view. Ako si Ato, 64 na taong gulang na ako ngayon. Pero sariwa pa rin sa aking ang gabing iyon. Isang gabing hindi ko makakalimutan. Panahon pa ito ng 1970s. Binata pa ka nun. At ang tanging libangan ko ay ang pagtugtog ng gitara. Sa liblib na bayan namin sa paanan ng bundok, wala pa nung kuryente. Wala rin konkretong daan o sementadong daan. Puro lupa, putik, ugat ng puno, at mga ilog na kailangan tawirin gamit ang tulay na kawayan. Tahimik ang lugar namin, malamig ang gabi, at kadalasan nababalot ng hamog ang paligid tuwing madaling araw. Isang gabi, niyaya ako ng dalawang kababata ko noon, si Tony at Mariano. Mga harana raw kami sa isang dalaga sa kabilang baryo. Para maiba naman Ato, sabi ni Tony, sabay kindat sa atin. Bitbit ko ang gitara ko at kami nagsindi ng sulo sa kalaliman ng gabi. Dahil wala ngang kalsada, dinaanan namin ang shortcut sa gubat. Isang masukol na daan na madalas iwasan kapag hating gabi. Pero dahil sa kabataan namin, walang takot noon. Pinilit pa rin namin dumaan. Pero sa totoo lang, may kung anong lagim na gumagapang sa pato ko. Binabaybay namin ang kamadamong daan, mahamog at malamig. Nadaanan namin ang kawayan na tulay. Narating ang ilog na matagal nang tinatawag ng matatanda na pinamanukan. May mga kwento-kwento tungkol sa mga engkanto at aswang sa lugar na iyon. Pero madalas, tawa lang ang sagot ng mga kabataang tulad namin. Pagdating namin sa bahay ng dalaga, gabi na, mag-aalas 9. Pero sa kasamaang palad, hindi kami pinatuloy ng magulang. Kaya, pauwi na lamang kami. Bitbit ang gitara, ang sulo, at ang pakiramdam na parang may nagmamasid sa amin sa dilim. Habang naglalakad kami pabalik, halos hating gabi na, bilog na bilog ang buwan. Tahimik, masyadong tahimik. Ni kuliglig, walang naririnig. Doon nagsimula ang kwento ni Mariano. Tungkol daw yun sa tiyo niya, si Faustino. Sinubukang dumaan din sa shortcut noong kabataan niya. Hating gabi raw yun at kabilugan ng buwan, tulad ngayon. Habang naglalakad daw ito sa gubat, bigla daw may narinig na parang angil ng malaking pusa. At pagdating sa pinamnuan, may nakita raw siyang nambuhalang itim na pusa. Nang kumarap siya, nawala raw naman ito. Pero, ang nakakatindig na balahibon parte ng kwento, habang tinatawid daw ng tiyo niya ang tulay, may kamay na humawak sa kanyang paa mula sa ilalim. Tumakbo ito, takot na takot, hanggang sa tila halimaw ay humahabol sa kanya, pero hindi niya nakita. Habang ikinagkwento ni Mariano iyon, ay narating na namin as mismong ilog na pinagnaman. Tumigil kami nang makita ni Tony ang isang dambuhalang itim na hayop sa harap namin. Sus Mariosep, bulong ko. Ano yan? Pusa ba yan? Papalapit kami nang bigla itong tumala. Parang bula. Pagdating namin sa tulay, doon na lumitaw muli ang nilalang. Malaki, maitim. Hindi mo masabi kung pusa o aso. Ang mata niya, pula, parang baga. Umikot ito sa paanan ko. Hindi ako makagalaw. Gusto ko sanang ihampas ang gitara ko,
pero parang nag-freeze ang buong katawan ko sa takot. Tahimik ako, pero taimtim ako nagdadasal. Napatingin ako kay Mariano. Nanginginig na siya. Ato, aswang ata to. Biglang si Tony sumisigaw at kumaripas ang takbo. Hawak ang sulo. Nadapa pa nga siya sa gitna ng daan. Pero di na siya nag-aksaya ng oras. Tumakbo, sumigaw, tumakbo. Ang nakakilabot, yung hayop sumunod sa kanya. Hindi man lang ito humihinga na malalim. Parang multo ang galaw, walang tunog. Pero sinasabayan si Tony kahit gaano pa siya kabilis. Ako at si Periano, naiwan. Walang salita, walang imig. Ang alam namin, hindi hayop ang nakita namin. Makalipas ang ilang minuto ng katahimikan at mabilis na paglalakad, narating rin namin ang baryo. Medyo may mga tahanan na doon. Doon nakita namin si Tony. Nakaupo sa ilalim ng isang puno. Namumutla, habol ang hininga. Anong nangyari sa'yo? Tanong ko. Ang kwento ni Tony, habang tumatakbo raw siya, narinig niya ang yapak sa hayop sa likod niya. Hindi paa, kundi parang kuko ng matanda na humahampas sa lupa. Ato, parang may humawak sa likod ko. Pero paglingon daw niya, wala. Pero sa gilid ng mata niya, may aninong sumusunod. Sinubukan daw niyang ibato ang sulo, pero parang walang epekto. Nang malapit na siya sa baryo, bigla raw siyang natapa sa ugat ng puno. At sa mismong sandaling yun, naramdaman raw niya na may malalim at malamig na dila na dumampi sa batok niya. Parang hayop, pero parang tao. Hindi ko alam. Nanginginig niya sinabi. Ang ginawa raw niya, dinukot daw niya ang rosaryo sa bulsa niya. Inusal ang dasal habang paulit-ulit. Na makaabot na siya sa may mga bahay, bigla na lang daw nawala. Nawala ang presensya na nilalang. Kinabukasan, saka lang namin na pag-usapan ng maayos ang lahat. Sa isang kubo, malapit sa kapilya, nagkita-kita kami. Walang nagbibiro, walang nagtatawanan. Ang nilalang na yon, hindi hayop, hindi tao, hindi rin basta multo. At sa tuwing bilog ang buwan, kahit ngayon matanda na ako, hindi pa rin ako makatingin sa diretsyo sa bintana kapag madilim. At kahit kailan, hindi na ako muling tinahak ang daan ng shortcut sa pinamunuan, lalo na kung gabi na. Isang karanasan na habang buhay kong babakunin. Ako si Ato. At ito, ang kwento ng aming pagkakasalubong sa isang nilalang sa pinamunuan. Ka-wonder, kayo na ang humusga. Boses ng katotohanan o bunga lang ba ng takot at gabi? Isa lang ang masasabi ko. Laging tatandaan, hindi lang tayo ang nilalang sa mundo. Maging mapagmasid at huwag basta-basta magpapagabi sa kagubatan. At kung nagustuhan naman ninyo ang kwento natin ngayon, huwag kakakalimutang i-follow, i-like, i-subscribe, at i-share ang kwento natin sa Wonder Wheel Motovlog sa iba't ibang social media platform tulad ng Facebook, TikTok, at YouTube para sa mas marami pang ka-Wonder True Confession. At ikaw ba ay meron ding kwento? Gusto mo rin bang ibahagi ang mga ito? Magpadala lamang ng sulat. Kami na ang magbibigay ng boses sa kwentong kababalaghan o kwento ng pag-ibig at mga lihim ng iyong buhay. Laging tatandaan, ako si Ka-Wonder ng Wonder Wheel Motovlog na nagsasabing, ride safe, ride fun, and ride with love. Sa bawat daan, may kwento. At sa bawat kwento, may aral na mapupulot. Yun lamang, salamat!